Tabs, Yes sir, good morning po. pa-share naman nung isa sa mga pinakamatinding naranasan mo na kayabangan or resident or non-resident na nahirapan ka. Bali ano lang sir, yung negative sticker po, kailangan po natin inform bago po dapat makapasok sa isang subdivision po. Kailangan nakatimbre, no? Po. Ganun naman talaga yung isang rules natin sa isang subdivision. Oo. Kaso nga lang, gusto niya kasi agad-agad makapasok. Oo. Kaso lang pinapatras natin sir, ayaw umatras. Medyo may pagkayabang. Ang kailangan po talaga natin is inform. Oo. So, siguro hindi niya maintindihan na masyado, naginit yung ulo sir. Ano, nagmura? Gusto niyang makipagbarilan. Oo. Pero hindi naman po dapat natin paramdam yung mga ganong sistema gawa ng kailangan natin duman sa tamang proseso po. Tinetrain kayo sa ganyan no? Yes po. Paano Kailangan mag-de-escalate? Mahabang pasensya po. Yan. Kailangan po natin yun sir. Paano nag-end? Bali ano sir, gusto nga niyang paliparin yung homeowner natin kasi nandun po siya sa likod. Oo. Sabi ko hindi po tamang proseso yun sir, itabi po lang natin, basta itatawag lang po namin kay homeowner. Wala nang po problema, papasukin po namin kayo basta may advice na si homeowner na go na po. Oo. Ayun. Thank you for sharing, Tabs, ha? Yes, sir. Salamat. Welcome to the program. You're watching Sean Bike. My name is Sean Santa Maria. Nagalit na ba kayo sa gwardiya? Have you ever experienced entering a village, exiting, or gwardiya sa establishment, commercial establishment? Could be a mall, restaurant, or a storefront. Tapos siniti ka na, nabubuyoy na, buyoy. Sinita ka ng guard for whatever reason, no? Tapos nasaktan yung ego mo, pumutok ka, uminit ulo mo, nakipagdiskusyon ka na sa guard, sinigawan mo na, linait mo na, mga ganyan. There's certain general reasons kung bakit ganyan tayo sa gwardiya. Pag-usapan natin sandali. If we're gonna focus on cycling and how it relates to getting angry or having disagreements with security guards, ang daming situations yan, no? Pero madalas ang sitwasyon is mga papasok sa gate, no? Or sa establishment, bawal magparada ng bike, bawal dumaan sa sidewalk or sa certain part ng establishment. Yan ang mga common reasons kung bakit may friction ng cyclists and enforcers in general, not just security guards, but isama mo na dyan yung mga traffic aid, isama mo na dyan yung waiter na who also serve as the marshal for the establishment, the perimeter of the establishment. Basta bawal pumarada dito, bawal dumaan dito. Dyan kadalasan umiinit ulo ng mga cyclist. At yung anger na yan, the psychology behind it is wealth, education, and status. I'm not a psychologist, but I read a lot. And basically, I'm sure you're gonna agree with me. Wealth, education, and status. We think we're better than them in those categories. And that is just the wrong application of wealth, education, and status. So wrong. Entitled ka, privileged ka eh. Automatic, iniisip mo you're better than them. Kaya nasasabi mo yung susuway ka, you're not gonna follow them kasi mahal yung bike mo, you know, may position ka sa whatever, sa barangay nyo, sa company mo, may position ka eh, may status ka, and automatically iniisip mo mas edukado ka dahil sa utak mo security guard lang siya, marshal lang siya, traffic aid lang siya. It's such an ugly application of the things that you are quote-unquote
blessed with. Brother, pa-share naman nung pinakamatindi mong naranasan na customer. May sinasabi ka kaninang may nung dating parking pa to. Pa-share Oo. naman. Ang naranasan kong pinakamatinding naranasan ko dito nung mga panahon pa na mga 2010, ganoon, no? May pinapark ako na customer namin dito dahil umuulan. Tapos siguro mainit ang ulo niya, ako pinagbunto na ng init ng ulo niya. Nagkataon pa tapos nung pagpasok niya mga after 10 minutes napansin ko na bukas yung headlight niya. Naiwan niya yung headlight. Oo, naiwan niyang bukas. Ngayon pinuntahan ko siya para kausapin na nagalit pa sa akin. To remind her na Oo. parang bukas yung Oo. headlight. Nagmamagandang loob ka. Nagmamagandang loob na ako. Oo. Nagalit pa siya sa akin. Tapos sabi ko, ma'am, kung hindi niyo po papatayin yung headlight niyo, ma'am, baka ma-discharge yung baterya niyo. Oo. Sinabihan pa ako, ay naku, kung ikaw ang naging gwardiya namin, matagal na kitang tinanggal. Oo. Ang labo, no? Oo, Bakit? ang labo, di ba? Parang sabi ko, ako na nga yung tumulong sa kanya na para hindi siya magkaberes sa kanya. Ako pa Oo. yung pinagalitan niya. So, paano mo tinake? Anong sinabi mo? Anong ginawa mo? Wala, sinabi ko lang, ma'am, sa inyo, ma'am, kung ano, sabi ko sa kanya, trabaho ko lang naman po, ma'am, yung sinusunod ko na siyempre, nasa amin ka, Oo. customer ka namin, siyempre, may concern din ako sa sakyan mo na kung ano man mangyari dyan, sagutin namin yan kasi parking namin yan eh. Tama, tama. Ikaw na lang magpapasensya, no? Ay, ganun talaga eh, hindi natin maintindihan ng mga tao kung sino na yung tinutulungan mo, yung pa yung nagagalit, siguro, mayroon siyang kaaway, kung sino man yung kaaway niya sa sarili niya na Oo. boyfriend o asawa, napagbuntunan niya ako. Ikaw ang nag-intindi. Oo, Gano'n naman ang training nyo, kaya believe din ako sa mga gwardiya. siyempre naman, sir. Hasa kayo sa ganyan, ano? Oo. Very good. Oh, salamat, salamat. May irony dyan eh. Here's the situation. Nagagalit tayo sa gwardiya pag hindi tayo pinapasok, di ba? Pag hindi tayo pinapasok sa certain access road or gate, nagagalit tayo. Pero, pag nakikita naman natin yung gwardiya na hindi ginagawa yung trabaho niya, nag-o-observe ka tapos may pinadaan siya na hindi niya dapat pinadaan pero pinadaan niya, nagagalit din tayo. Sinasabi natin, ang inconsistent naman ng gwardiya na yan. Ako hindi pinadaan pero yung iba pinapadaan. Dapat ako din pinapadaan. So, you're saying na gusto mong maging consistent yung gwardiya. Sa ano? Consistent sa enforcement na bawal? Or consistent na magpadaan siya ng magpadaan na kahit against his mandate na huwag magpadaan? So, ikaw din eh. Tayo din na may issue eh, right? At the end of the day, pag hindi nagpadaan ng gwardiya dahil bawal, huwag mo na labanan. And I've learned this the hard way several times. No, pipilitin ko. Hindi naman ako nakikipag-away, no? Pero pipilitin ko, questionin ko yung rule niya. Sabihin ko, no, isang araw may pinadaan ka, tapos ako hindi. Hahaba lang eh. And there are so many more scenarios. Hindi lang sa pagpapadaan. This applies not only to security guards, but as I mentioned, yung mga mostly mga skilled workers or mga customer-facing workers, cashiers, salespersons, waiters. Ang daling magbitaw ng wealth, education, and status. It's so ugly. There's a proper way to do it then, di ba? Kunwari, access, gusto mong dumaan. Kahit bawal. There's a way to ask nicely. There's a way to ask nicely. Makikiusap ka. At madalas nakukuha naman sa ganun eh. Pakilala ka. Tell them you're passing through because it's easier. Tandaan mo lang, your stance should be that of someone who is asking a favor. If you're the asker, you have to be humble. Pag nagsabi na no, pwede ka makiusap ng isa o dalawa pang beses, hihirit ka, you really wanna pass. Pero kapag firm na no, wala ka nang magagawa. Ikaw na umalis, di ba? I think that's the best way to do it. If you're humble enough to accept the role na ikaw lang ang humihingi.